Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss pala natin in this video is napakagandang balita, yung latest news or update ng Pag-ibig MP2, which is yung dividend per annum nila nung year 2023 last year, which is napakataas, 7.05%. So napakagandang balita nito, maraming happy dito. Actually ako happy rin dito, pero honest review tong video natin, explain kung lahat ba maganda dito sa latest na binigay na Pag-ibig MP2 na 7.05. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So start na tayo. So, paano nga ba nag-come up yung 7.05%? Yung, kumbaga yung dividend pala, nagde-decide dyan yung Board of Trustee ng Pag-ibig MP2. So, ito yung mga reason nila sa pagbibigay ng 7.05. So, kung napanood nyo yung live ng Chairman's Report, nandun din si President natin, current President, which is si BBM. So, ito yung una, housing loan takeout. So, higher than 77% than last year, so 126.04 billion, so highest ever. So parang ito yung ano ng iPhone, yung laging highest ever, better than ever. So yun. So tapos ang pinakamaganda dito is 96,848 yung new member na nagkabahay nung 2023. Hindi ko lang sure kung talagang pure 2023 yan. Pero kung 2023 yan lahat, so 96,000 is napakataas niyan. So napakarami nag-loan, nag-grant nung year 2023. So congrats kung isa ka sa part. So kung isa ka sa nakapag-loan sa Pag-ibig nung 2023, so congrats at part ka rin ng data ng Pag-ibig MP2, which is 96,840. So congrats mga ka-savings kung part ka ng 96,848. So ito pa, short-term loan is higher than 10%, highest ever ulit. So umabot siya ng 59.32 billion. So short-term loan borrower, so umabot siya ng 2,065,000. So napakataas nun mga ka-savings. So higher than 40%. So haraba sa pagbibigay ng loan yung Pag-ibig nung year 2023. So tapos total loan payment, so kumbaga kung haraba sila sa pagbibigay ng loan, so sa mga borrower, harabas din sila sa paniningil. So ito yun, 12% higher than 2022, 142.19 billion. So ito rin, performing loan ratio, so higher than 92.84%. So yun, then last year hindi ko na ganang di-discuss yan, highest ever din. And then ito pa ang pinakamaganda dyan dito sa Chairman Report na is consecutive 11 unmodified unqualified opinion from the Commission of Audit. So walang nakitang any graft and corruption sa loob ng Pag-ibig MP2 base dito sa presentation na present nila, based sa Commission on Audit or COA. So napakagandang balita niya. So total asset ng Pag-ibig MP2 is nearly 1 trillion na, so 925.61 billion. So higher than 12% yan from the year 2022. So napakagandang balita niyan. So this year I think aabot ng 1 trillion yan, total assets. So tapos gross income is 77.21 billion, higher than 12% din yan. So net income, so bawas na lahat ng gastusin, is 49.79 billion, higher than 12% lang. Kaya lang ito yung isa dyan. So sa next slide natin, so ito dito sa net income ng Pag-ibig MP2 na 49.79 billion, ang pinamigay nila is 97.86%. So nakalagay dito sa taas is as per law only 70% dividend should be given, pero ang pinamigay ng Pag-ibig MP2 is 97.86%. So yun, pero matagal na naman ginagawa na higher than 90%. Siguro kasama rin yun para ma-maintain talaga yung interest rate, kasi kapag bumaba yung interest rate, kapag bumaba yung dividend ng pinamimigay ng Pag-ibig MP2 is bababa rin yung trust ng kahit konti. Kumbaga may konting sentiment ng mga nagde-deposit or naglalagay ng pera sa
Pag-ibig MP2 is medyo pababa yung trust or sentiment nila kasi bumaba yung dividend payout. Yun yung masakit sa part na yun. So, kung titingnan nyo dito, nalagay ko rin is payout ratio noong 2021 is 92.15% lang. So, noong 2022, 97%. Ngayon, tumaas pa. Ngayong last year, which is 2023, nasa 97.86. Tapos, ang nadagdag lang sa nadagdag sa dividend payout is 0.2%. So, pakita ko sa inyo yung honest opinion ko dito, mga ka-savings. Kasi, alam naman natin dito sa pamimigay ng Pag-ibig MP2 is kahit papano, kahit wag na natin aminin, is may medyo part ng political dito. So, kung titingnan yung history ng Pag-ibig MP2, so, by the year 2015, medyo mababa, and then by the year 2016, so, ito yung start ni former President Duterte. So, tinaasan nila 2016, 2017, bago rin niya namumuno niyan sa Pag-ibig. So, 2018, 2019, and then nung paalis na si former president, so medyo bumaba siya, which is 6 na lang and 6%, and then 2022 ito yung new si current president BBM, so naging 7%, and then 2023 naging 7.05%. So kailan ba magandang mag-invest sa Pag-ibig MP2? So now yon, kasi asahan natin based dito sa history or graph. So, kapag bago yung president, medyo tinataasan yung dividend na binibigay. So, medyo, aminin na natin, may kasamang political yan. Pero, yun, labas na tayo doon. Basta, asahan natin kailan maganda maglagay sa Pag-ibig MP2. Mga 2 to 3 years pa na mataas yan. And then, bababa ng konti yan kapag patapos na yung term ni BBM. So, yun. Balik tayo. Hindi na natin ganang magfo-focus dyan. And then, yan, ito yan. So, yung regular savings, so, wala palang ganong malinaw na sayang, hindi ko kumbaga yung camera during nung chairman report, hindi ganong na-picturean yung dalawang board na nagpapakita ng dividend. So, yun nga, yung normal dividend, which is yung normal Pag-ibig na contribution is 6.55%, while yung Pag-ibig MP2, which is 7.05%. So, yun. So, bigyan ko naman kayo ng ibang perspective regarding dividend ng Pag-ibig MP2, kasi alam naman natin, yung mga negosyante, yung mga nagbi-business, ayaw talaga nila ng Pag-ibig MP2 kasi nga, matutulog yung pera mo na matagal, which is, kahit pa paano may point naman. Pero ang point naman kasi, magkakaiba talaga ito mga ka-savings eh. So, halimbawa, nasa boat ka ng nag-iipon or nasa boat ka ng negosyante, of course, sa boat na negosyante, ayaw nila yan kasi tutulog yung pera sa magkano lang yung dividend. Pero sa boat naman na nag-iipon is wala ka naman ibang gagawin. Hahayaan mo lang yung perang kumilos para sa'yo. So, depende na yan kung nasang boat ka or nasang side ka. Pero dito, papakita ko sa inyo yung boat side mga savings. So, ganito. So, kapag nag-i-invest ka, kahit anong investment pa yan, so, volume game yan. So, nakadepende yung kikitain mo sa laki nung nilagay mo na pera. So, sample dito. So, dyan sa 7.05% na yan, pag naglagay ka ng 1,000, kaya lang dapat January to December yan. Kapag mid-year ka pa, hindi ka ganong kikita dyan. So, dito sa computation natin, in-assume lang natin na 1 year, exact 12 months. So, kapag dyan sa 7.5% na interest na yan, so kapag naglagay ka ng 1,000, 70.50, malaki na ba? So, maybe hindi pa siya ganong kalaki kasi malaki lang yung, kumbaga, 1,000 pa lang yung inilagay mo na pera. So, sa 5,000, ang kita niya per year is 352. So, sa 10,000, 705. So, sa 50,000, 3,000 in a year. Sa 100,000, 7,000 in a year. So, sa 1,070,000. So, ito. So, tataas siya. Feeling mo, medyo may kita na talaga. The more na naglalagay ka na pera. So, itong pataas from 100,000 to 50 million is, ito nasa 3 million na. Kaya lang, willing ka ba maglagay ng 50 million para kumita ng 3 million? So, kapag in-invest mo yan, pag bumili ka ng property, of course, pag nandito na sa bracket na to, mas malaki pa kikitain mo kasi lagay sa Pag-ibig MP2S. But still, maganda pa rin investment ang Pag-ibig MP2. Ito pa, isa pa.
So ito, total dividend in 5 years, in-assume lang natin na 7.05 but still, sabi ko tulad sabi ko kanina, tataas pa yan ng konti until bababa yan. Pero dito, para simple lang yung computation, in-assume natin na 7.05 per year. So ito, kapag naglagay ka na 1,000, hindi ka na nadagdag. Yun lang talaga yung nakalagay para hindi na magulo yung computation. So, in 5 years, ang kikitain mo is 52 and then punta na tayo sa 50,000. In 5 years, magiging 17,000 siya. Kapag naglalagay kayo monthly, mas tataas pa yan. Pero dito sa computation na to is fixed lang kung magkano nilagay natin sa unang year. So, kapag 1 million, so kikita kayo ng 352,500. So, dito medyo malaki na. Pero, kung titingnan nyo, malaki na yan mga ka-saving. So, kapag dinivide naman natin yung per day, so, ganito mangyayari dyan mga ka-saving. So, kasi, dinivide natin siya in 5 years, which is 1,812 or 22 days. So, yung 1,000, so, dinivide natin in days in 5 years. So, yung 1,000, kikita siya ng 0.19 per day. So, yung 50,000, kikita siya ng 9 pesos 0.66 per day. Yung 100,000 kikita siya ng 19.32% per day. Yung 1 million kikita siya ng 193 pesos per 15 per day. So alam naman natin yung Pag-ibig MP2 wala siyang tax, so napakaganda. So yung 5 million naman kikita siya ng 965.75. So assuming na hindi na bababa sa 7.05% yung dividend. Pero ito na lang yung sinample natin computation. So kikita kayo ng malaki sa Pag-ibig MP2 kapag ang perang nilagay nyo is more than nandito na. So kapag nandito, kikita pa rin naman kayo, maganda pa rin naman yun. So 100k is okay pa rin. 50k, 17k na return in 5 years, okay pa rin. So, better than natin pa rin yan mga ka-saving. So, at still, makakatulong pa rin tayo dun sa mga naglo-loan sa Pag-ibig MP2. So, maganda pa rin to. Pero yun nga, tulad na sinabi ko kanina, sa point of view ng mga negosyante, hindi nila gusto talaga to kasi tulog yung pera. Imagine yan yung kikitain nyo per day in 5 years. So, unlike kapag halimbawa bina-sell nyo yan, magkano yung ratio nung kumbaga yung kita nyo nasa 30% per item, so 50% per item, but still dito hinahayaan nyo yung pera yung mag-reproduce para sa inyo. So yun naman yung advantage ng Pag-ibig MP2. So yun, so para dito sa honest review natin, so maganda ito mga savings. So lahat ng mga nagde-deposit sa Pag-ibig MP2 is excited na sa payout sa April. So, kung yung pinili nyo is yearly payout. Kung hindi naman, edi after term po na 5 years. So, yun mga savings. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, I hope you like, comment, subscribe. Thank you.